Network Entertainment. Kuda ng kuda, sila'y di mapigilan. Talak ng talak, di rin mapagsabihan. Kaya yan na, ginawa ng podcast, ang Tambalan. Hey! Tambalan na! Welcome to another episode of the Tambalan Podcast. Nako! Nako! Sabi ng pato. Sabi ng manok na. Sabi ng manok! Na mangingitlog. Correct. Ganon. Eksenang aminan ng tunay na kasarian. Nako! Kasarian. Correct. Gender reveal ba ito? Ay, baka gender reveal. Pero ang gender reveal at 24 years old. Kakaiba. Kakaiba, 'di ba? Hindi yung hindi pa inapapanganak. At marami palang ganun, ano, partner. Hindi lang pala dapat i-celebrate yung gender reveal ng nasa loob pa na sinapupunan. Dahil maraming gender reveal na nagaganap when they're actually adulting. Interesting. Abangan! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Andrew, 24 years old, isang tambalanistang nalilito sa aking kasarian at kung ano ba ang gagawin ko sa buhay. Nahihirapan ako sa sitwasyon ko ngayon kaya sana ay mabigyan nyo ako ng payo. Nung bata pa ako, sigurado ko sa kung ano ang gusto ko. Sa murang edad, pangarap ko na magkaasawa at magkaanak. Paglaki ko, nais kong bumuo ng sarili kong pamilya. Sa katunayan, 10 years old pa lang ako, nagkagusto na ako sa opposite sex. Grade 6 lang ako noon. Hindi kami magkaklase pero magkatabi ang classrooms namin. Masaya ako tuwing nakikita ko siya. Pakiramdam ko, gustong kumawala ng puso ko sa katawan ko sa sobrang excited. Gusto ko siyang maging girlfriend pero hindi pa daw siya ready na makipag-boyfriend. Wala naman akong nagawa kung hindi mahalin siya from a distance. Simula noon, kinalimutan ko muna ang pakikipagrelasyon. 18 years old na ako nang naisip kong sumubok ulit sa larangan ng pag-ibig. Nag-install ako ng dating app para makapaghanap agad ng swak sa panlasa ko. Babae naman talaga ang punteriya ko pero hindi ko maialis ang mga mata ko sa profile ng isang lalaki. Sa hindi ko maipaliwanag na kadahilanan, attracted ako. Sinubukan ko namang pigilan at hindi pansinin pero nag-chat siya kaya hindi ko na rin napigilan ang bugso ng aking damdamin. Nagsimula kaming mag-usap at hindi nagtagal, nagkita kami ng personal. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Alam kong gustong gusto ko siya at nalilito ako kung tama ba ang nararamdaman ko. Nag-usap kami sa sasakyan niya. Hindi namin plinano ang mga sumunod na pakaganapan. Hindi namin pinag-uusapan. Walang nagaganap na tanungan, may nangyayari lang. Tuwing magkikita kami, palaging may nangyayari. Para bang it was the most natural thing to do. Sa tambalan sa ngayon, tinatanong ako ng pamilya ko kung bakit wala pa akong jowa. Bakit daw sa edad ko ngayon wala pa akong ipinapakilalang babae sa kanila? Paano kaya kung lalaki yung gusto kong ipakilala? Paano ko aaminin sa pamilya ko na bisexual ako? Natatakot ako na baka hindi nila ako matanggap. Maraming salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Andrew.
Hi, Andrew! Ang dami ko ng problema, dumagdag pa to. Charot. Wala na Araw-araw talaga araw-araw nagbibigay na ng lang. dagdag isipin. Okay, diba? Hindi, pero syempre, pero kami naman po ay na-appreciate namin kapag kayo po ay nagsusumbong, nagtatanong ng tamang gawin. Hindi lang talaga kami sure kung tama yung sinasabi namin. Okay lang naman tanungan Ewan ba namin kami. sa inyo, no? Oo. Bakit lagi kayong naniniwala sa mga pinagsasabi namin? Ewan ko din. Puro mamaro lang naman Correct. kami. Puro chismis nga lang kadalasan, Chismis diba? lang naman ang mga dulot namin sa inyo di ba? Alam mo, hindi naman first time, Andrew, na may nag-message ng ganito sa amin. Oo. At hindi rin naman first time na sasabihin namin na ganun po talaga, importantatious para magkaroon ka ng kalayaan, kailangang i-express mo talaga ang iyong tunay na nararamdaman. Dalawa lang naman yan. It's either hindi mo i-express o i-express mo para isahan na lang na adjustment, ganyan, 'di ba? Pero pwede namang hindi. May mga iba talaga na up until the day that they die, hindi sila aamin, itatago lang nila ang lahat at choice nila 'yon. Choice nila yon, 'di ba? Na ayaw nilang mahusgahan sila ng ibang tao kaya itatago na lang nila ganun. At hindi din naman natin sila husgahan sa aspetong 'yan. Gusto nila ng ganun, hayaan na lang natin. So ikaw nasa sayo 'yan. O 'di ba? Hindi kami nakatulong. 'Di ba? Wala kami naiambag. Diba? Pero The decision is yours. Correct, not ours, 'di ba? Correct. Talagang lahat ng ginagawa po natin ay merong kaakibat na consequence, 'di ba? So kapag meron tayong niligawan na babae, may isang lalaki na may niligawan na babae, may consequence yan. Either magiging kayo or mababasted ka. Ngayon, ganyan din. Kung aamin ka sa iyong pamilya, kung ano talaga ang trip mo, may consequence yan. Pwedeng tanggapin or pwedeng hindi nila tanggapin, 'di ba? Pero ang importante issues dito saan ka ba magiging masaya? Correct. Alin ba yung magpapaligaya sa iyo? Alin ba yung magbibigay sa ng katahimikan, kapayapaan, peace, joy, love and fortitude, 'di ba? Ganun. Totoo Alin doon? Ikaw ang makakasagot niyan, Kabisyo. Maaari nyo sa amin, sige, magbibigay lang kami ng konting pwedeng advice or konting tips. Pwede mong gamitin, pwede mong i-consider, or pwede mong hindi gamitin. Ang final na desisyon ay manggagaling sa'yo. Tama yun, no? Every time you make a decision, lagi siyang may consequences. Meron talaga So tingnan mo ang magiging consequences kapag nag-decide ka na mag-out. Sabihin ito sa parents mo. So ano yung mga possibilities? Magugulat sila or hindi kanila matatanggap or magagalit sila. Or Lahat naman ito ay pwede nilang maramdaman. Or on the other hand, pwede din namang hindi na sila nagulat. Diba? Parang, kunyari na lang nagulat kami, diba? Meron ako isang kaibigan na ganyan na parang, ang tagal-tagal niyang pinaplano kung paano niya sasabihin sa magulang niya. Finally, nasabi niya. Tapos sabi ang reaction talaga ng magulang was, kunyari na lang nagulat kami. Tapos nagtawanan na sila. Kasi pwede din ganun. or matanggap nila ng ganun kabilis or maaaring wala lang din naman sa kanila. Correct. Happy sila kung ano yung magiging decision mo. Diba? Yun yung mga consequences. Pag hindi mo sinabi, so forever ka ding nagtatanong. May ganyang effect sa isip mo na parang paano kaya? Ano to? Napapraning ka. Diba? Kasi hindi ka makagalaw na maayos sa bahay ninyo. Parang iniisip mo lagi kung anong iniisip sa iyo ng mga magulang mo kahit wala naman talaga. Correct. May parang may pagmumulto in a way. So ikaw yung mamimili saan ka magiging happier, saan ka magiging makakahanap ng peace. Mas kakilala mo kasi you wanna share it or you wanna keep it. Totoo, mas kilala mo yung sarili mo Kaya kami ni partner, tinatanong lang namin yung tanong mo ulit, 'di ba? Ibabalik lang namin didil lang namin sa iyo ulit pabalik. True. Saan ka masaya, 'di ba? Sasabihin or hindi sasabihin. Diba? But you have to face the consequences kung ano man yung decision mo sa kalalabasan ng 'di ba ng mga kwento. ng storya mo. Well, alin doon, 'di ba? Hindi talaga kami makakasagot promise. Ang sa amin lang bibigyan ka namin ng mga scenario So kunyari, ang scenario natanggap, di ko natanggap, di perfect. Bongga na, 'di ba? Go landi away, 'di ba? Pero kunyari ang scenario, ang eksena hindi natanggap. Lumayas ka dito, ganun. Mga ganyang klase mga eksena, boom.
pwedeng ang reaction mo would be pipilitin mo sila, na intindihin ka, or pwedeng lumalis ka din talaga. May ganon, 'di ba? Totoo. Pwedeng yun yung mga nakikita nating ipe-play out mo sa utak mo eh. Pero alam mo, ito yung mga resulta ng overthinking. And kadalasan yung overthinking hindi naman daw talaga nangyayari, 'di ba? Ilang % of the time sa lahat ng kinakatakutan natin, hindi talaga nangyayari yung kinakatakutan natin. 'Di ba? May ganon eh. Parang piniplay sa utak natin. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga tayo sure kung mangyayari at mangyayari. Minumulto ka lang. Gumagawa ka lang ng sarili mong multo. Tama. Pero ang katotohanan wala naman talaga. Kasi 'di ba tama yan eh. Kunyari, partner, gagawa tayo ng senaryo. Di dumagdag pala tayo sa overthinking. Diba? So, hindi kami nakatulong. Kasi pwedeng i-act out natin sa utak natin. Kunyari, hindi ka tanggapin. Tapos palayasin ka. Mag-iisip ka na ngayon, saan ka titira? Mas importante ba talaga yung lalaki, relasyon, kaysa sa pagmamahal ng pamilya? Madami ka nang maiisip na ganun, pero hindi pa naman nangyari. Diba? Paano mo nalaman kung mangyayari o hindi kung hindi mo susubukan? 'Di ba? Ang daling sabihin, correct. Ang dali for us na ba na sabihin, pero alam namin na mahirap gawin. Kasi kung madali lang 'to, di sana hindi ka na sumulat sa Mahiwagang Burnay. Pero ganun din, 'di ba? Piniplay mo lahat ng mga negative na scenario sa utak mo, pero hindi ka naman sure kung mangyayari talaga. 'Di ba? For all you know, tanggap nga. For all you know, okay lang sa kanila. Correct. Pwede rin natin i-consider dito yung edad niyong magmagulang. Ikaw at ang edad ng mga magulang mo. You are 24. So more likely your parents, ang edad nila ay early 40s or early 50s. Well, depende kung maagang lumande. Hindi natin man talaga masasabi. Sabi kayo nga na, aga-aga niyo lumande. Correct, di ba? Ito naman si Nanay, para naman bago ng bago. Nakahusga naman sa akin. Baka judge naman. Pwede rin eh. Kasi hindi naman sa pag-ano, no, pasintabi po doon sa mga may edad. Kasi long gone are the days na talagang hinuhusgahan ang mga bakla, tinatali sa poste, di ba? At tinatakwil ng maraming tao. Pero ngayon hindi eh. Hindi na. Di ba? Yung inclusivity na tinatawag, malaking factor na siya ngayon. Tanggap sa maraming sitwasyon, tanggap sa maraming community kapag nalamang bakla or tomboy ka. Di ba? So hindi na po siya nakakagulat. So in this case, maaaring yung magulang mo kung nasa early 40s sila or early 50s, mas madali yung acceptance. Kasi hindi na sila nagugulat. Yes. Hindi na sila sinaunang tao sa madaling salita. Ang dami ng out. Ang dami niyang friends na ganyan. Malamang. Nila. Alam mo, ang magiging mo dyan, punto dito, lalong-lalo na alam mo, advantage kapag maraming kaibigan yung mga magulang mo na nagganyan ng gender. Kasi pwede mong ibato sa kanila yun eh. Correct. Pagkaibigan, friends, mga anak din correct, nila. Oo. Sabihin mo sa kanila, pagkaibigan okay lang, pag anak hindi. Oh. Yung mga tinuturo mo ha. Yung ba paano sasagot sa magulang? Hindi, pagpupunto lang. Kayo nga ganyan lumandi eh. Pagkaibigan okay lang, pag anak hindi. Hindi, pagpupunto lang na. Kailangan gaganon yung linya mo ha. Verbatim. Huwag na ako. Hindi. Meron kasi ako kakilala na ganyan. Sobrang dami niya kasing kaibigan na Becky, Shiboli, ganyan. Ganon, ang dami. Tapos nung finally yung anak niya, umamin na Shiboli siya, yung anak, Shiboli, Shibumblebee. Ganon kasi mga tawag eh. Lumay yung tomboy partner. Shiboli na saka Shibumblebee. Ganon. O baka nga luma na kay si Bumblebee. Kung term na ginagamit, tibo eh. Oo, tibor siya. Diba? Shibuli na pala ngayon. Shibuli siya ka. Si Bumblebee. Hindi na. Anyway, ano man ang tawag, diba? Sa pagbakla, backlash pa yung naalala ko. Becky, ganyan. May mga iba ng tawag. Basta gano'n. Whatever it is, ganyan. So yung friend ko, umamin. So yun yung binalik sa kanya ng anak niya eh. Okay, sabi niya, okay lang sa'yo man na may mga kaibigan kang ganun, tuwang-tuwa ka na kasama mo sila. Pero ako, hindi okay sa akin. Mas mabait. Kasi yung pagkasabi ko kanina, parang maldita kasi. Alam mo, sobrang normal na. Effortless. Parang maldita kasi. Parang mabait yun naman. Yun yung totoo. Natural lang. Natural lang yun eh. Hindi, mas maganda yun. Oo, yung mas kapanipaniwala. Pagkaibigan. Pero parang gano'n. Parang pagkaibigan, okay lang.
'Diba? Pag ibang tao okay lang, pag sariling anak hindi. Oy, ano yun Parang Parang ganun. nasalita yun nung sinabi yun ng nung anak niya, parang rin siya, binuhusan din siya ng malimig na tubig. Sarili ko tong anak bakit hindi ko nga tatanggapin? Tanggap ko nga lahat ng mga kaibigan kong ganun. Correct. Parang ganyan. Yun yung sinasabi ko, advantage kung may mga kaibigan. Kung wala, edi ibang ibang taktika. Kasi pwedeng hindi rin partner, 'di ba? Pwedeng hindi naman ganun yung sitwasyon. Pero kung ganun yung sitwasyon, gamitin mo yung naging taktika ng anak ng kaibigan ko. It worked. Basta ang bottom line is, whatever it is, umamin. Kesa nag-overthink ka ng ano kayang sasabihin, ano kayang magiging reaction. Hindi mo lahat yan malalaman hanggat hindi mo talaga sasabihin. So in this case, sabihin mo na. Oo. Yun. Para magkaroon ng kapanatagan ng iyong kalooban at ang iyong kaisipan. Kung ano man yung magiging outcome, saka mo na harapin. At least nagawa mo na yung first step. Actually, ang mas concern ko pa nga dito yung wala yung mga eksena mo sa mga nakaka-date mo na walang tanong-tanong, ganap lang ng ganap. Mas concern ko pa nga yun Kasi hindi ka nagiging careful. Hindi kayo ha. Oo, at hindi kayo. Wala nang tanong-tanong. It's the most G lang ng G. Oo, doon pa ako mas parang nalulungkot na ganun na lang siya. Parang ordinaryo na lang yung you think of it as the most natural thing to do. Nang kahit hindi naman talaga kayo. Doon pa ako mas nalulurkey 'di ba? So ayus mo din yan. Ayusin mo din yan. Wala na bang pag-value sa salitang relationship? Situationship na lang po ba talaga tayong lahat ngayon? 'Di ba? Wag kasi yung may mga batang, meron pang mga mas bata na na pag nakita nila yung mas matanda, yung pag kunyari ang anak ko ay Gen Alpha. 10 years old. So pag nakita niya yung Gen Z na ganyan, na puro situationship, paano na lang yung magiging effect dun sa mga Gen A? Membership. Oh, di ba? Ang gulo-gulo na nga Sa totoo lang. Dati relationship, panahon Correct. natin. Tapos ngayon situationship. Sila, membership na lang. Hindi totoo. Pwede kasing membership na lang, ibig sabihin, wala nang, na lang ako, member na lang ako. Diba? Hindi na ganun kahalaga. Doon pa ako mas nag-focus actually dun sa kwento mo. Yun yung mas magandang bigyan ng DN na hindi dapat in-normalize. Yung ganong klase ng, kasi habit na yan. Correct. Diba, isipin mo, every time na magkikita kayo, walang usap-usap. Walang usap-ulang tanong-tanong kung ano kayo. Tapos G lang ng G. Diba? Malay mo, kung ginagawa niya rin sa iba yun. Diba, na wala ding usap-usap. Kasi wala namang walang label, walang niha-niho. Yes. Diba? G lang agad. Yun yung nakakatakot. So yung medyo bigyan mo ng tuon, bigyan mo ng pansin na teka, baka mas malito na dapat kong ayusin. At pag na-correct mo yun na hindi mo gagawin sa mga susunod na pagkakataon, then makita mo yung talagang tunay na preference mo. Yes. Hindi rin natin alam. Wala namang pang judge kung ma-inlove ka sa kanya or mahanap mo pa rin o magkaroon ka ng iba pang preference. Wala namang judgment doon. Ang sinasabi lang natin, yung habit na pumapayag ka na may mangyari sa inyo ng nang wala lang. Ewan ko ba, partner, kung matanda na ba tayo or matanda na din talaga tayo. Pero yan talaga yung isang bagay na sana hindi ma-normalize. Yung okay, sige lang. Okay lang kasi parang ewan ko maraming ganyan na hindi namang regardless of gender. Regardless of gender. Ako hindi na ako dun sa gender Kumbaga mag-jump na tayo from yung issue nitong tambalanisa natin to how do we regard relationships now? Parang ganun. Nakaka-borkot Parang tingnan mo, madaming kwento. Ako may mga na-witness din ako na hindi naman recent pero hindi rin naman sobrang tagal. Yung pagpunta ko sa bar, ang dami ko na-observe na grabe naman, hindi magkakilala itong mga taong ito pero kung maglaplapan. Correct. Tapos, syempre, nabitin sila ng laplapan lang. Diba? Alam na iba na yung nalaplap. Tara, punta tayo sa ganito. Diba? Laplapan pa ba yung tawag? Ang luma? Nasa bar ko, ang cool natin, naglalaplapan sila. Parang luma na rin yung term na laplapan. Naghahalikan sila, nagkakagat ng dila sila. Oo, ganun. Parang normal na siya. Oo. Tapos, yung wala na lang siya, parang ganun. At hindi magandang habit yun, nakakalungkot siya Parang ganyan. Tas malulungkot ka. Parang ginamit lang ako Parang kasi may naisahan ako dun correct, kasi may ganun talaga Pero yun nga, baka may mga ibang tao na
trip talaga nila yung ganun. Pero feeling ko, dadating ka din sa tanong na hanggang kailan ako magiging ganito. Hindi naman forever ka dapat na maging ganyan eh. Dadating din yung panahon na kailangan magseryoso ka rin sa relationship. Unless yun nga, sabi mo sa sarili mo, ayaw mo ng relationship. Gusto mo puro ano lang ng ano. Pero sure yun, magmamature ka rin at ma-realize mo yung true value mo na parang hindi ka bina-value ng tao pagka ganun, kung sino-sino yung umaano sa'yo. Yes, diba? kung may keme. Tapos nagtataka ka ba't hindi ka sineseryoso? Diba? Diba? Kilala kang ganun. Kilala kang, okay lang yan. Wala naman tanong-tanong dyan sa babaeng yan or sa lalaking yan eh. Go lang ng go. Diba? Ang tsaka, diba? Parang, kilala mo si ganito? Ay, oo. Hindi mo na kailangan tanungin yun. Siya na yung nagkukusa. Diba? Kumbaga sa isda, biniklad agad. Correct. Diba, nabilib, nakabiklad agad yung correct. isda. Tama. Diba may mga tuyo na ganun sarado pa yung yung ibang tuyo, nakabiklad na agad. Hindi naman pinabibiklad, biklad agad, diba? Pinapadaan ka lang, nakabiklad agad, diba? Ang pangit. So, yun nga hindi ko nga alam, partner, kung are we old because we think this way? But I think no din naman kasi mas maganda yun, sabihin mo nilang matanda, pero I think that's diba, a more proper perspective. Oo, na we should still value relationships kasi mahirap yung mahirap yung ganyan na wala na tayong regard pati sa bodies natin, 'di ba? Tandaan po natin, mga kabisyo, itong katawan po natin parang bahay. At ang bahay na ito ay titirhan po natin ng hopefully more than 80 years. So papangalagaan mo kung dito ka titira ng mga 80 years, 'di ba? Papangalagaan mo ito. Ano pa yung paraan ng pangangalaga sa kanya? Yung respect. Correct. 'Di ba? Yung hindi ka lang magiging biklad sa kung saan kani-kanino, 'di ba? Ganun. Maging hygienic ka, 'di ba? Totoo yun, naalagaan mo. Doon papasok yung sinasabi nating self-love and self-respect. Tama. Hindi ka igagalang at mamahalin ng ibang tao kung ikaw mismo binabalahura mo ang sarili mong pangangatawan. Correct. Diba? Diba? Yun. Magtataka ka, bakit kayo walang sumeseryoso sa akin? Ba't kaya parang binababoy lang ako? Ikaw yung nag-aalaw niyan. So, ganun yung sinisend mo sa mga tao sa paligid mo. Biklad pa more. And always remember, kagaya ng binanggit namin sa kanila, that every action, it has, diba? An equal and opposite reaction. Yes. Scientific yarn. Consequences. May kakilala akong ganun. Kilala talaga sila sa isang community na ganun. Na bumibiklad? Biniklad na talaga. Bumiklad sa lahat. Oo, matik basic sa kanya na parang pag yayayain mo siya ng inuman, may mangyayari doon sa babae to, mga kaibigan. May mangyayari doon sa kanya, and yun yung understanding lang lahat ng mga kainuman niya. Until such time na nag-mature siya, na parang hanggang kailan ako ganito, biklad. Pokpok akong ganyan. Ngayon, since ang consequences noon, yung kabataan niya, since kilala siya kunyari sa bayan na yon o sa barangay na yon o sa community na yon na ganun siya, kahit nagbago na siya, nag-mature siya, na gusto niyang pumasok sa isang relationship, wala nagseseryoso sa kanya. Pero ginawa niya, umalis siya ng community ng ibang bansa. Lumipat. Ng ibang bansa kung saan walang nakakakilala sa kanya. Kung saan pwede siya mag-start anew. Yes. And she did. Okay na siya ngayon. May pamilya na. May sarili na siyang pamilya. May diba? mga anak na rin. And ang kagandahan naman dito, hindi rin tayo dapat i-define ang ating past. Correct, so kung may past ka na ganyan, 'di ba? It doesn't mean na hindi ka pwedeng magbago or hindi ka pwedeng yun nga, hindi ka pwedeng mag-change or hindi ka pwedeng mag-develop. Kaya nga, wag nating husgan yung mga ibang tao na alam natin na nung araw, sikat na durugista yan, tapos ngayon, nagsisilbi sa simbahan. Wag natin siyang i-judge sa ganun. May face siya eh. Yun yung season ng buhay niya eh. Na nagpakadurugista siya. Ang importante, hindi na siya durugista ngayon. Diba? Ang importante, nagbago na siya ngayon. Oh. So, ganun din pagdating din sa mga pagpupokpok, 'di ba? Meron talagang may time na ma-realize mo talaga na kailangan mong magbago. Correct. Na dadating talaga 'yon. Ang punto lang namin, not to judge anybody, but yung syempre gusto naman natin na at the end of it, pagka ikaw ay tumanda na, alam mo sa sarili mo na may
pagpapahalaga ka sa Correct. relationships, sa iyong katawan, tsaka ikaw din para sa sarili mo, you feel good about yourself. Kasi ano to kundi ang eksena dito is mabuti kung physical body lang ang pinag-uusapan natin dito. Syempre yung inner being, 'di ba? Nasasabon ba 'yan? Nagagamitan ba 'yan ng mamahaling shower cream, 'di ba? Hindi Kahit magbabad ka 24 oras Correct. sa gatas, 'di ba? Ang marumi ay mananatiling marumi. Tama. Hindi siya mahuhugasan, 'di ba? Nang kakalublub mo sa gatas, pero you can change. Yun. 'Di ba? Yun talaga you yun have the opportunity to change. Correct. Magbabago ang lahat. Alam mo, sa True Laloto Lang Halong Eklavu, iba-iba na talaga yung generation. Pero naniniwala ako na kapag maganda yung pundasyon ng pamilya o kaya kahit yung school, 'di ba, tsaka yung mga tropa na sinasamahan, hindi ka naman talaga mapapariwara Totoo magiging okay din ang lahat, 'di ba? Iba na yung panahon, partner. Sobrang iba na talaga yung panahon, promise. Magugulat ka na talaga. Ha? Ganun na ngayon? Ha? Alin? Ganun? Oo. Parang gulat na gulat tayong lahat. Ganun. Marami yan. Alam na nating lahat yan. Mm-mm. Diba? Magandang paalala sa ating lahat, mga kaibigan, na huwag din tayong maging basta-basta judgmental. Na kung ano yung narinig mong balita ay yun yung totoong siya, di ba? Correct. It will define that person. Oo, hindi dapat na ma-define siya dun sa narinig mo lang. Oo, correct. O sa nabalitaan mo lang. Lalo na kung wala ka namang ebidensya o kahit wala ka dun Wala ka dun. Oo, wala ka dun. Totoo yun. O kahit minsan nakita mo rin, di ba? Kung bibigyan mo ng chance na magbago yung tao, posible naman. Alam mo, totoo ka dyan, partner, dun sa part na wag nating husgahan yung isang tao ayon lamang sa narinig natin. Minsan nga narinig lang ano ibig sabihin nyo? Narinig ko kasi pahapyaw lang. Alam mo yun, it's Hindi not buo, even hindi buo. the whole story. Meron ka lang portion na narinig tapos wala na, ginudge mo na siya. 'Di ba? Ang dami mo nang naisip tungkol sa kaya pala siya ganun. Kaya pala ganyan yung kilos niya, ganyan. Alam mo kung magiging mas mabait tayo sa ibang tao, yung hindi natin sila agad i-judge. Kung hindi natin agad i-judge yung mga tao, magiging mas mabait tayo sa kanila kasi mas maiintindihan natin sila. Parang gano'n. Hindi natin alam yung totoong kwento Hindi natin alam yung totoong laban. So, wag ka nga dyan. Di ba? Yun lang yun. Kumbaga sa puzzle na nakita mo, 1 o 2 piraso lang yun. 100 pieces yung puzzle na yun. Ang nakita mo lang kulay. Diba? Pero nung nabuo yung kulay na yun, iba-ibang kulay pala yung nandun. Tama. Hindi isang kulay lamang. So, hindi conclusive ng 2 pirasong puzzle kung ano yung buong picture. Na parang, ano yan? Gubat yan at kulay green. Correct. Hindi. Hindi mo alam, plema yan. Diba? 100 pieces na plema pala. Puzzle ng plema pala. Inassume mo na kaagad na porke green, gubat agad. Diba? At marami sa atin ng ganun, mga kaibigan, na katiting lamang lang ng kwento yung narinig mo, hinusgahan mo na kaagad yung tao. Ang masama niyan, ipinagkalat mo pa. Tama. Diba? Kulang na nga yung impormasyon na nakuha mo, na nakita mo or narinig mo, ipinagkalat mo pa. Nung ikinalat mo, may dagdag ka pa. Diba? Diba? Or may bawas ka. Or may bawas pa. Yung feeling mo, magiging positive yung kwento tungkol sa taong yun, di tinanggal mo. Diba? Kunyari, mabait talaga siya. Nagkataon lang kunyari Makate, 'di ba? Pero mabait talaga siya o kaya competent siya pagdating sa workplace, 'di ba? Pero medyo pokpok ganon. I-leave out mo yung part na yun pag nagkwento ka. I-leave out mo yung part na pero in fairness naman ang talino, in fairness naman ang galing, 'di ba? Wala hindi mo sasama yun. Ang i-build up mo lang, 'di ba? Kasi total ikaw yung bida-bida sa kwento, 'di ba? Ang i-build up mo lang tungkol dun sa ibang tao yung pagiging pokpok niya o Makate. Correct, 'di ba? May correct. ganun So hindi din talaga dapat ma-define tayo with certain actions or one mistake. Or one mistake One yan. or 2 mistakes, correct. Hindi i-judge or i-define na ganun ka. Correct. Hindi mo alam yung kwento. Hindi mo alam yung buong storya. Correct. Oo, para bigyan mo ng definition na totoo magnanakaw nga siya, 'di ba? Or correct. Totoo mababa ang lipad. Totoo nga kolbo 'yan, 'di ba? Hindi mo alam yung buong kwento. Totoo Hindi mo yun. din alam nga kung anong dahilan kung bakit siya umabot dun sa ganun
sa ganong klaseng sitwasyon eh, 'di ba? So, alam mo yon, let's not be too quick to judge. Maging maingat din tayo sa mga kinakalat nating balita. Sa mga kinikwento natin sa ibang tao, lalong-lalo na kung wala ka naman talaga dun sa eksena. Truly. Lalong-lalo na kung narinig mo lang, 'di ba? Mas magandang ikalat yung kabutihang nagawa ng isang tao kaysa sa kasiraan niya. Ayan tayo, partner, aminin na natin ang kinakalat scandal. Pero kapag kami nakitang pag may nakitang quotation from the Bible o kaya mga magagandang inspirational kineme, partner, scroll up or down. Tama. Pero pag scandal, nakakita lang ng kaunting dibdib. Nakakita lang ng konting ay, babaran ko to. Yan tayo eh. Ganon eh. Totoo yun. Yun lang, umabot na dito yung yung kwento ng ating tambalanista kasi yun nga siguro tungkol sa mga mistakes, tungkol sa nakaraan, 'di ba? Doon yun naman ang punot dulo doon na eventually kahit may mga ginawa tayong hindi maganda in the past, lahat naman tayo may ganyan eh. Hindi naman ibig sabihin na dapat defined na tayo doon sa ginawa nating mali in the past. Pwedeng may magbago. Sabi ko kasi isa sa mga perfect example ko yung mga kaibigan kong walwalera nung araw na ang nananalaytay sa dugo nila, partner, hindi talaga tubig. Nagrereklamo sila kapag paiinumin ng tubig pero hindi nagrereklamo kapag ang pinaiinom may alak, 'di ba? Gin ang Gin. umiikot sa mga ugat Correct. nila. Totoo. Ganon. Hindi mo may tapos isang araw biglang uli ng ina. Yung parang nalulurky pa nga ako kasi mas scary pa nilang ako yung palaaral nung araw, partner, pero mas maiksi yung pasensya ko pagdating sa pag-tutor sa anak. Pero itong kaibigan ko ang walwalera na hindi talaga nag-aaral nung araw, grabe, kaya mag-homeschool. Na hindi ko talaga inakala, partner, na parang sa nakaraan niya, kung ibabase ko lang talaga siya dun sa base sa kanya nakaraan, hindi niya matuturuan yung anak niya ng mga mabubuting asal. Tapos yung nagkita pero kami, magulat ka. malaman ko, partner, nung pandemic, hindi siya affected dun sa online schooling, na parang biglang isang araw nag-online classes yung mga tao, hindi siya affected. Kasi noon pa man, nag-homeschool na siya ng mga anak niya. Na hindi ko inakala sa kanyang nakaraan na kaya niya mag-homeschool, na magiging ganun siya katsaga. Diba? Si people change. Correct. Situations change. Priorities change. Kabisyo. So, wag tayong parang idaldal na natin yung isang tao dahil sa kanya nakaraan. Hindi mo alam yung buong kwento. Totoo. At pwede pang magbago yung taong yan. Marami tayong walang alam. Marami tayong hindi nalalamang buong kwento. So wag nating huhusgahan ng isang tao base lamang, uulitin natin, sa isa o dalawang narinig mo na kwento. Correct. It's just a fraction of the whole truth. Yes, true lalo. Diba? Let's not be quick to judge. Isang malaking check ng Pink Tabopen. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.